Akala mo alam mo na ang lahat tungkol sa kamiling? Sige nga, alam mo ba na minsang napalaya ang ating bayan mula sa digmaan sa pamamagitan ng isang simpleng kampana? Noong ikalawang digmaang pandaigdig, isang pambihirang pangyayari ang naisulat tungkol sa ating bayan. Ang kamiling ay napalaya hindi sa pamamagitan ng bala at kanyon, kundi sa pamamagitan ng tunog ng isang kampana ng simbahan. Ang kwentong ito ay hindi alamat. Ito ay isang ulat mula sa isang Amerikanong opisyal na nakasaksi mismo sa pangyayari, na nailatala sa Sunday Times Magazine noong Marso 25, 1945, habang patuloy pa ang digmaan. Ayon sa ulat, noong mga huling araw ng Enero 1945, ang mga puwersang Amerikano ay abala sa pagpapalaya ng mga bayan sa ating lalawigan. Una nang nakapasok ang 37th Division ng Estados Unidos sa Kamiling noong Enero 14. Subalit, ang mga natitirang puwersa ng Hapones ay kailangan pa ring sumuko upang tuluyan mapalaya ang bayan. Sa halip na isang madugong opensa, isang mapayapang paraan ang napagkasunduhan. Isang kasunduan ang ginawa upang ang mga Hapones ay sumuko nang hindi na lumaban pa. Ang hudyat ng tigil putukan ay hindi isang putok ng baril, kundi ang pagtugtog ng kampana ng simbahan sa puso ng ating bayan. Isipin mo ang sandaling iyon. Ang bayan ng Kamiling ay tahimik. Lahat ay naghihintay. Hindi sa takot sa isang labanan, kundi sa pag-asang ang digmaan ay magwawakas ng payapa. Ang magkabilang panig, ang mga sundalong Amerikano at Pilipino at ang mga sundalong Hapones, ay nagkasundo na ang tunog ng kampana ay siyang magsisilbing hudyat ng pagsuko. At nang ito ay tumunog, sa mahiwagang sandaling iyon, isang kampana ang nagpahayag ng tagumpay, hindi laban sa kaaway, kundi laban sa digmaan mismo. Ayon sa ulat, ang mga Hapones ay tumupad sa kanilang usapan. Walang kahit isang putok na pinaputok mula sa panig ng mga Amerikano. Ang bayan ay napalaya sa bisa ng isang usapan at ang pagtunog ng isang kampana. Isang pambihirang tagumpay sa gitna ng isang madugong digmaan. Hindi ito laging nangyayari. Subalit sa Kamiling, nangyari ito. Ang pangalawa o ikalima ng hapon, ika-29 ng Enero, 1945. Ito ang araw na pinili ng mga Hapones na sumuko. Ang tagumpay na walang dugo ay kanilang isinagawa. Sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, karamihan sa mga bayan ay napalaya sa pamamagitan ng matinding labanan, gaya ng nangyari sa mga karatig bayan. Ngunit sa Kamiling, ang mga lokal na gerilya at ang mga opisyal ng Estados Unidos ay nagkasundo na iwasan ang pagdanak ng dugo. Alam nila na ang mga Hapones sa Kamiling ay handa ng sumuko. Hindi na kailangan ang isa pang labanan. Kaya napagkasunduan ng isang simpleng hudyat, isang tugtog ng kampana, isang tandang ang magwawakas sa digmaan sa ating munting bayan. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang isang lokal na alamat. Ito ay naitala sa mga ulat ng militar ng Estados Unidos at nailathala sa isang pambansang magasin noong 1945. Ayon kay Colonel S.M. Melnick, ang sumulat ng ulat, ang mga Hapones sa Kamiling ay nagpakita ng kanilang pagsuko sa pamamagitan ng pagtugtog ng kanilang sariling kampana bilang sagot. Isang magandang halimbawa ito ng diplomasya sa gitna ng digmaan, na sa halip na barilan, tugtugan ng kampana ang naging daan upang matapos ang labanan. Sa kabila ng pangyayaring ito, marami pa rin ang hindi nakakaalam ng kwentong ito. Marahil ito ay natabunan na ng panahon. Ngunit ang kampana ay hindi nagsisinungaling. Ang tunog ng kalayaan noong ika-29 ng Enero 1945 ay totoo, at ito ay nagsimula sa ating simbahan. Ang kampana ng simbahan ng Kamiling ay hindi lamang pumapaloob sa panalangin. Ito ay minsang naging instrumento ng kapayapaan sa isa sa pinakamadilim na panahon ng ating kasaysayan. Ito ay isang pamana na dapat nating ipagmalaki.
Sa ating mga kwento, ang ating bayan ay hindi lamang dumanas ng digmaan. Ito ay naging daan ng pakikipagkasundo. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa plaza, marahil sa araw ng fiesta. Ang kampana ay tumutunog para sa misa. Subalit may mas malalim na kahulugan ng bawat pagtunog nito. Ito ay isang paalala na ang pananampalataya ay hindi lamang para sa espiritual na kaligtasan, kundi maaari ring magamit upang iligtas ang mga buhay sa panahon ng digmaan. Kaya sa susunod na dadaan ng kasalumang simbahan, sandali lang, pakinggan mo ang katahimikan. Sa katahimikang iyon, marahil ay maririnig mo pa rin ang bulong ng kasaysayan. Ang ating bayan ay may kwento. Isang kwentong hindi lamang tungkol sa mga labanan, kundi tungkol sa pag-asang namamagitan sa dalawang magkalabang panig. Ang kampana ng kamiling ay hindi lamang yari sa tanso. Ito ay yari sa pananampalataya, sa katapangan, at sa paniniwalang ang kapayapaan ay posible, kahit sa gitna ng digmaan. May alam ka bang ibang kwento tungkol sa kamiling? I-comment sa baba, baka yun ang aming susunod na fun fact. Huwag kalimutang mag-follow sa Kamilenyos para lagi kang may bagong alam tungkol sa ating bayan. I-share mo na rin sa kapwa mo taga-kamiling.